Maliit lang. Binabalot ito? Oo, binabalot. Tapos? Nguyain muna bago irula. Pula na Subukan. mapapasok. Matapang yung pan. Apok. Ay, di. Parang mainit. Pampainit ito. O, pampainit. Ito. Ay, ano mo yung mga mamaya? Mali ba yun? Parang bangingi ang pakiramdam. 16 na taon ang lumipas mula nung una akong pumunta sa teritoryo ng mga mangyan sa Mindoro. Isa sa mga natuklasan ko noon ay sa kabila ng kanilang kahirapan, napakayaman nila sa kultura. Kakaunti na lang yung mga Pilipino na may sariling sulat na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Kasama na yung mga mangyan doon. Pakay ng team po tapos pumayag po kayo kaya po sila bumaba nung Martes para din Sa pagbabalik ko sa Mindoro, itong pulong ang una naming tagpo sa tribo. Ibigay din sa amin at doon na May mga hinaing sila sa tagal ng proseso ng hinahangad na papel. Kailangan natin sumunod. Opo. Doon lang, nainip lang. Bakit daw matagal? Ang pagkaalam namin, Pagdating galing pagkabigay, mamaya. Kunin na. Late registration po kasi tatay. May mga prosesong sinusunod. Wala tayong makatunayan, wala tayong ibang dokumento na maipakita. Kaya po, hinihingan tayo ng ibang dokumento. Prinoseso din po namin yun. Kasama po, nakatatlong beses po kami bumalik sa Hagan para po asikasuhin yun. Lahat po isa at kalahating buwan po yung tinagal ng pagproseso. Hindi lang po sa Mindoro yun. Pati po sa ibang buong Pilipinas po ay sumusunod po doon. ito ang Hindi aming kami agad-agad oo. Kasi May pinagpasyahan din sa pulong tungkol sa amin. pero sa ngayon, ang pagkakaisaan nila, hindi tutuloy kayo. Hindi muna. Kung hindi kami nakaabot dito, hindi namin Sa ilalim ng batas, may karapatan sila sa kanilang lupang ninuno o ancestral domain. Bigay kay Kuya Jason kahit piso po doon. Bago kami pumunta sa kanilang lugar, ipinaalam namin ito sa National Commission on Indigenous Peoples, sa munisipyo ng Bungabong at sa militar. Ngunit pagdating namin dito, hindi nila kami pinayagang umakyat pa sa mas malayong bahagi ng kabundukan. At naunawaan namin ito. may mga issue, hindi namin alam, baka yung ibang grupo ang nagapunta dito, baka ipagawa ng dam, magmina. Yan, ayaw namin na mga gayon. Okay lang yun sa amin. Kami, nagpapasalamat kami sa inyo na tanggap nyo kami dito, kahit dito. Naintindihan po namin na maraming banta sa mga IP, hindi lang po rito sa Mindoro. Napagkasunduan na ipamahagi na rito ang lahat ng birth certificate na hawak ni Jason sa halip na ihatid sa mga tahanan. Kami po ay nagsisilbing gabay ng ating mga IP volunteers at nag-a-assist lang din po kami sa mga civil registrars natin, mga local civil registry office, na mairehistro po natin ang ating mga katutubo. Kasi yun din po yung layunin ng proyektong iBridge. Anong pakiramdam mo pag nakakatulong ka sa kapwa bangon? Halimbawa po kasi may mga ayuda ay kulang po yung requirements nila. Pag nakatulong po ako at natanggap nila yung ayuda, parang nagpapasalamat din po ako. Yun, yan. Opo, nagwasig yun ay. Maituturing nating bayani talaga kasi hindi po biro yung ginagawaan ng ating mga IP volunteers katulad po ni Kuya Jason. Kasi po hindi po birong
maglakad ng ilang kilometro na layo po. Hindi lang po sa rehistro ng kapanganakan, kundi sa iba't ibang serbisyong panlipunan din po. Nakita namin ang bunga ng kanilang pagsisikap. Para sa mga katutubong mangyan na rehistrado na, matatamasa na nila ang ilang benepisyo mula sa gobyerno. Pero para naman kay Lolo Y. Agan, na hanggang ngayon ay naghihintay sa iisang papel na gagawing opisyal ang kanyang pagkakakilanlan. Kailan naman ang kanya? Dumating na rin ang araw na hinihintay ni Lolo Y. Agan. Pagkatapos ng 100 taon, natanggap na rin ang mahalagang papel na ito. Sa Theorem Certificate Tamutan. Kinikilala na ng pamahalaan na sa Mayo nitong taon ang ika-100 taong kaarawan ni Y. Agan. Masaya po. Masaya siya. Kasi mabibigyan pa siya ng tulong pag may birth certificate. Kayo rak magnanon, doyo de ako. Ay dugay niya. Ano mga sa dugay niya. Amo yung nausang ko. Palaw di. Kasi dugay niya uno. Pag daw yung kailan pa raw siya makakatanggap ng kanyang senior pag may birth certificate niya. Yun ang gusto niya. Yun sa pensyon. Gusto niya pag may birth certificate, may pensyon na siya, kailan pa raw makukuha yung pensyon. Sa wakas, may opisyal na katibayan na kabilang siya sa mga nabuhay rito. Laman, tadi ang poyong. Laman may hakapoyong kasi gusto ste, uka pang amlot. Kung may tulong daw sa senior, dapat dito na sa kanyang bahay, huwag na doon. Hindi na niya kaya magpunta sa baba. Dapat hinahatid na. Hinahatid na daw po, dapat. Bukod sa pensyon, umaasa rin silang makuha ni Y. Agan ang 100,000 pisong benepisyong ipinangako ng pamahalaan para sa mga sentenaryo. Ngunit, magpapasya pa raw ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Bungabong kung sapat na ang birth certificate upang matanggap ang pambihirang biyaya. Sila po ang final mag-decide kung talagang eligible siya. Kung 100 years old, na validated nyo naman ng okay office na po nyo. Yun eh. Para sa akin po, dapat bigyan. Ano pa yung questionin doon? Parang baka puntahan po nila sa site. Para i-verify? Para i-verify. Pero sa akin, satisfied naman ako doon dahil yung nakarating sa akin info, okay naman eh. Sa nakaraang taon, napatunayan na ni Jason at ng ibang katutubong volunteer na bukod tangi ang kanilang serbisyo sa komunidad. Sana po mga IPs din po yung iti-train po. Kasi sila po yung mas nakakaunawa doon sa mga katribo po nila. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.